Hello guys! Welcome back to my channel. Nandito tayo sa Pilipinas. Nandito na talaga ako sa Pilipinas. As in, nasa Pilipinas na ako. Ayan, medyo malat pa ako. Medyo malat ang ating Kimemeru. Super traffic. Super traffic. Traffic. Maniniwala kang nasa Pilipinas ka na. Kasi ang dami nagbebenta sa bangketa. Ang daming sasakyan. Ayan. Only in the Philippines lang to ha, guys. Kalina ka sa Pilipinas para sa makitang inyong mga ulo. Di ba? Only in the Philippines. Sa Pilipinas lang yung makikita ang ganitong klase ng sasakyan, mga traffic. Ayan. Marami nagbebenta sa bangketa. Ito ang Pilipinas. Diba? Sa pinuntahan ko hindi naman ganito, pero ayan, dahil nga sa hirap ng buhay, mga bakla sa hirap ng buhay, ayan, ganyan ang buhay dito. Eme diba? Ang under namin ay ano, tinalo pa yung speed ng ng Kimemeru doon sa ayan. Super traffic. Ayan, kung magta-taxi kayo galing ng airport, meron namang makukuha mga taxi. Ayan. Pero hindi ko may bigay yung assurance na perfect ha. Basta ayun, sa airport may sarili na tayong taxi doon. Yung mga magbabalik bayan dyan. So, mag-taxi kayo kung gusto nyo mag-taxi. Kung mayaman naman kayo, meron kayong mga kotse, may mga sasakyan na kayo. Ayan. Yung presyo, di ka pwedeng sabihin. Hindi ko pwedeng sabihin yung presyo. Basta yung lang doon, kina ate, may tumatawag naman ng taxi. Kung gusto nyo sumakay, ayan, makakapamili naman kayo. So medyo ma-under na tayo ng konti. Papunta tayo dun sa ating pupuntahang hotel. Ayan, Meme. Side by side yan, ganyan at happy. So enjoy na lang natin mo yung ating travel punta ng hotel. Malat na malat ako kasi ilang araw na rin ako masamang pakiramdam bago pa ako umalis. Kasi nga nabubog ako sa trabaho. Sagad ang trabaho. Kailangan bago ako umalis tapos at ang trabaho. Ayan. O diba? Ito lang natin makikita talaga ito sa Pilipinas. Ito nakakamiss dito. Ang traffic. Diba? Nakatuwa naman. Diyos ko, usad kami ng umuusad naman kami ng pakonti-konti. Ayan. Welcome to Philippines. Moving forward tayo. Marami pang ginagawa itong mga overpass, mga ganyan. Maraming ginagawa ang Pilipinas na ganyan. Maraming renovate mga kalsada. Diba? Parang sabi nga nung isang friend ko doon sa dyan, pareho daw kami ng bansa. Yung bansa nila tsaka bansa namin, Pilipinas, pareho lang daw. Kung ano daw yung mga buong daan, niliritoke. Tinatanong niya kung ganun di ba sa Pilipinas. Sabi ko, oo.
kung ano yung matinong daan, yun ang sinisira. At yung mga hindi sira, yun ang mga ano, yung mga bulok-bulok hindi nila ginagawa. Kaya nga dito, nagtaba rin siya, sabi niya, ano daw, ganun din daw sa bansa nila. Diba? Nila pala Pilipinas. Ayan. Ay, kamusta naman ang buhay? And guys, don't forget to follow and subscribe to my channel, and also to my TikTok account, and also my FB page. Yes, sa aking mga followers dyan. So please don't forget to like and share. Ganito na tayo ngayon sa Pilipinas. At sobrang init. Ayan, yung pala masasabi ko sa weather. Sobrang init. Paglabas ko ng airport, grabe, sobrang init. Ang sakit sa katawan, ang sakit sa mata. Sa bagay, doon din naman sa pinuntang bansa, mainit din. Kaya lang, iba ang init nila doon. Diba? Kaysa dito malagkit yung ano, yung pawis ko kasi ano, parang yungib siya. Kaya ganon. So ayan. At saka ano dito kasi 5 o'clock na ba? Ano na siya, rush hour na rin dito. So tapos na yung mga office work, mga ganyan, kaya medyo palala ang traffic. Rush hour na rin kasi. Ayan. Awa naman ng Diyos, kami naman ni Kuya ay umuusad ng bonggang-bongga. Ayan. O diba may ginagawa na naman dyan. Last year, ewan ko kung ano naman natapos last year. Parang yan pa rin yung last year, meron pa rin yung ginagawa ng last year. Hanggang ngayon ginagawa pa rin siya. So, tingnan natin. Ito lang muna ang video pwede kong i-share sa inyo guys habang nandito ako sa taxi. Ito lang muna yung video na to. And hopefully makapag-upload pa ako ng maraming video in 25 days. At see you sa Davao. Ayan. Kita-kita tayo sa Davao. Hello Philippines, mabuhay. Diba? Dapat kasi yung mga motor na to may sarili silang linya para hindi sila nagkakaganyan. Hindi sila samot-sari kung saan sila pumupunta. Charot! Diba? Ang ganon. Parang yung ganon yung parang nung nakikita natin dun sa ating sa bansa pinuntahan natin. Talaga may kanya-kanya silang lane. At least napapangalagaan nila yung kanilang mga area kung saan sila. Kung lahat ng motor dito lang sa side na to, lahat ng motorbike, truck, taxi, private car, parang ganon siya. So may iwasan yan. Kasi yung mga motor para silang mga kabuti. Kasi sila paikot, pasigit-sigit sila. So nagkukos din sila ng traffic. Ganyan. Tapos siyempre yung mga taxi, dahil ito metro lang naman yung iba, mahirap para sa kanila yan kasi nga pag punta na ng traffic sila, so maandar yung metro, so kawawa din yung pasahero, kawawa din yung taxi driver, di ba? Ganun siya. Pero kung naman, meron naman mga bus. Ang Pilipinas kasi maraming klase ng sasakyan. Halos lahat ng klase ng sasakyan na dito sa Pilipinas, di ba? At kahit nasabihin mo na ang Pilipinas, sinasabi nilang yung iba ay naghihirap, pero wag ka. Sa Pilipinas, ang lahat ng tao, halos lahat ng tao may sasakyan. Lahat ng tao, ng mga middle class, mga ganyan, meron na sila mga sasakyan. At yung iba naman, sabihin natin na, alam mo na, medyo may mga motor yan sila. Kaya ganon katindi ang Pilipinas. Ang totoo, hindi naghihirap ang Pilipinas.
Kasi kahit nasa middle class sila, kahit nasa lower ano na sila ng family, may mga sasakyan, may mga motor, may mga kotse, basta sasakyan meron sila. Kaya hindi mawawala yung tindi ng traffic dito. At yun nga, walang way, walang tamang procedure ng mga sasakyan kung saan sila magla-line. Kaya ganyan dito. So hopefully naman, pag dumating ang panahon for the future, moving forward, at saan ang punta namin ni Kuya na. So ganyan. At yun nga, yung mga makikita nyo dito, yung mga pasilyo ng mga daan dapat para lang sa mga walking, may mga tindahan, may mga nakaparadang sasakyan. So ganyan ang sistema. Kaya yan, yung kabila tinan mo. Meron dito parang matuputong motor ba yan? At meron din doon sa kabila na parang motor, na paradahan ng mga motor. Okay. Supposed to be itong dapat ng daan na to, hindi ito ganito. Dapat ito open lang siya sa mga sasakyan na ginagamit natin sa yung private car, yung taxi, yung mga ganyan. For example, yung jeep, yung mga ganyan. Dapat exclusive lang to para sa kanila. Hindi ito pwedeng gawin parang parking. Yan. Kaya para tuloy-tuloy lang yung biyahe. Eh since dahil ganito tayo, ang kinagista natin mga Pilipino, may mga ganyan tulad nito, may mga ganito dito. Ayan, yung mga basura, yung mga dyan. Di ba dapat malinis lang to? Kasi yung pedestrian, dapat yung mga parang road na to, service road na to, para sa walking na yan. Nadadaanan talaga ng tao. Ang nangyayari kasi umiiwas yung mga tao dun sa daan para sa kanila at pupunta sa kalsada. Ganon, mga bakla. Yan ang aming ganitong sistema. Kaya yan. Anyway guys, ayan, maraming salamat at welcome sa akin sa Pilipinas. Narito tayo ulit, more update na lang ulit ako sa inyo kung ano yung mga pwede ko pang makita at pwede ko pang i-share sa inyo sa buhay sa Pilipinas. Bye guys! Hello guys, part 2 tayo ng aking vlog ngayong araw na to kasi kadarating ko lang habang nasa Huwi ako papunta ng aking hotel. Part 2 tayo, ayan, ito yung along na ng Pasay na to. Ano na itong lugar na to? Okay, malapit na tayo sa aking locations. Yan. Dati, itong lugar na to, hindi to ganito. Hindi to ganitong sistema nito dati. Hindi ganito kaganda to. Nag-improve na to, malaking improvement dito. Ayan yung mga building. Ayan na siya. Okay. Hindi to dating ganitong tsura nito. Dati din to marami din itong ng mga way back 2010 ganyan. Hindi to ganito, hindi to medyo malinis dito sa anong EDSA na to. Ito anong coastal pala to, coastal. Ayan. Hindi ako nagkakamali, ito yung coastal road. Papunta tayo doon naman tayo sa pagkatapos ito meron itong parang intersections EDSA. Yan, tapos Mall of Asia. Ganyan siya. Itatry kong lumabas ng hotel after kung mag-check-in. Try kong lumabas para pumunta tayo dito sa Baclaran Church. Tapos pakita natin yung konting ano doon sa Baclaran Church. And let's see yung aking mga kasama na darating para ano man na makapaggala. Charot! Ayan. So malaki naman improvement, super laki na improvement itong lugar na to. At siguro naman malaki na yung kinikita ng ating government dito sa lugar na to. Kasi sa laki ng tax, 'di ba? Mga tax dito, yung mga pasil, yung mga building at medyo luminis-linis na siya. Pero ganoon pa rin, yung wala pa rin disiplina sa pagbaba ng mga tao, sa pagparada ng mga sasakyan. So ganoon pa rin doon sa aking first vlog, ganun pa rin yung nakikita ko habang papunta ako sa hotel ko. Ayan. Nakikita nyo naman guys, tinan nyo siya, di ba? Yung mga sasakyan, nakaparada siya, pwede naman siguro pumarada as per sa kanilang establishment. Pero dapat, di ba, dapat ito ay clear na wala ka makikita mga nakaparking kasi nga ito ay parang public road natin, ganyan.
Kaya para makalabas at makapasok mang mabilis sa inyong mga sasakyan. At super dami ng tao. Ayan ang Baclaran guys. Ayan, ang dami bangketa ngayon dyan. So mamaya pupuntahan natin yan para makapagbigay ako sa inyo ng mga mga damit dyan guys. Mura mga damit. Marami rin kainan dito. Ayan. So malapit na tayo. Mga 5 minutes, 10 minutes siguro. 10 minutes, malapit na tayo. Ikot na lang tayo. Tayo bababa na. Tayo magpapahinga ng konti and then okay, lalabas tayo para makapag-prepare naman. Tomorrow guys, nasa Laguna ako sa aking family. Ayan. Para i-meet ko naman ang aking mga brother and sister bago ako pumunta ng Davao. Ayan. Ito yung EDSA. Ito yung intersection sa sabi ko. Ayan. Ito na yung EDSA. Papunta dito sa right. Dito naman yung Mall of Asia. Diyan naman siya. At ngayong araw na ito, hindi ko alam kung saan ako kakain. Hindi ko alam ano kakainin ko. At medyo malat-malat pa ako. At maaari ingat ng konti sa pagkain. Kasi marami tayong maintenance. So far, okay naman na ako. And then guys, diba nakakatuwa yung ganitong klase ng mga paninda, malaking tulong na yan sa iba na yung alam pagkakakitaan nila, malaking tulong na yan sa kanila. Pero kahit pa paano din naman, tulong sa kanila, pero minsan sa mga daan, yan ang hindi maganda. Kasi tinan mo yung mga tao, nagkalat sila sa lahat ng buong ng kalye kasi nahabol nila yung mga sasakyan. Kasi nga wala nga eksaktong sakayan at babaan ng mga tao. Yung eksakto talagang area kung saan ka nang bababa, saan ka nang sasakay. May ganun siya. Anyway, ginawa naman natin yung dati pero alam mo naman. Pilipino tayo. Mahirap sundin ang mga rules. Simpleng rules. Hindi natin yung kayang sundin. Pero bakit pag nasa ibang bansa ang mga Pilipino, lahat ng policy sinusunod? As in sinusunod. Dito, ewan na lamang. Guys, bababa muna ako. Mag-check in na muna ako. Tapos update ko kayo. Okay? See you on part 3. Bye!